What's up mga kategis? Welcome sa ating vlog. Meron tayong panibagong vlog kung saan itatakal natin yung about SD card. So dito meron tayong different brand ng SD card. Itong tatlo. And ang una is SanDisk. Ayan, SanDisk siya. Okay. So dito makikita natin yung type is 10. Ayan, yung maliit na may bilog. C, tapos may 10 sa loob. May meaning yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. So yun. Ang pangalawa naman natin is Lexar. Yan. Tapos meron siyang 1 and may B10. So may mga ano siya, may mga meaning. Then mamaya ipapakita ko. Okay. Then meron din tayong target. And tapos meron din siyang C and may 10 sa loob. Ibig sabihin siya ay class 10. Okay? So itong mga SD card natin may iba't iba siyang sira. Ito yung mga na-encounter natin sa mga SD card. So meron tayo dito ng tapo. Yan, naka-setup na siya. Okay? Then ito-try muna natin itong SD card na una, yung SanDisk. Ayan. Ang sira nito is undetected or hindi na siya na-detect. Okay? Test natin. Check. Lagyan natin sa tapo. Sa tapo. Camera. Ayan. Tapos check natin dun sa memory card settings niya, sa storage and recording. Yan, ng SD card. So undetected siya. Okay? Then check naman natin yung pangalawa, yung Lexar. Sa pag-remove nito, kailangan mo lang ng kuko. Yan, ipipindutin mo lang. Madali lang naman siyang i-remove. Tapos hugutin mo lang. After niyang lumabas. Same din sa pag-install. Lagi naka-face up sa yung SD card, then insert mo lang. Ayan, tapos susundutin mo ng kuko. Ayan. Tapos magki-click siya. After mag-click, yun, okay na. So, yan. Sabi niya, hindi nag-format or may laman yung SD card natin. So, standard procedure niya, kailangan natin siyang i-format. So, check natin. Yan, pasok na tayo ng recording. Yan, nakalagay unformatted. Yan, unformatted siya. So ngayon, ito yung lalabas sa UI. Nakalagay, para magamit yung SD card, kailangan natin siyang i-format or initialize. So yan, check natin. Formatting. Yan. There's a problem with the SD card. Yan, nagsalita yung camera na may problem yung ating SD card. So, hindi siya ma-format. Okay? Sa ibang senaryo, wala siyang sinasabing ganon, pero may problem yung SD card. So, ipapakita ko din mamaya kung paano i-testing yung ating SD card. So, ito yung pangatlo na yung i-testing natin. So, ito na yung target. Naka-face up pa rin, tapos insert natin, then gamitan lang natin ng kuko. Yan. Tapos i-back lang natin to. Ayan. So ulit tayo ng storage and recording. Ayun. Okay. May ano siya, may storage detected na siya. So kailangan natin siyang i-format. Ayan. Yan, nagbilang siya. So good yung SD card natin. And na-format siya. Okay. Ayan. So yun, ito na yung mga meaning nung SD card na naka-embed dun sa, for example ito. Yan, naka-embed dun sa mismong SD card, yung C10. So ito yung mga kanya-kanya nilang meaning. Tulad ng sabi ko kanina, meron silang tinatawag na speed class. Ay yung pagkakakilanlan kung gaano kabilis yung transfer speed o yung write and read nung SD card. So dito
since nasa ano tayo, nasa recording, dapat mataas yung write. Kasi ang write sa pagbibideo, yun yung yun yung speed ng pag-record mo. Okay, pag-save ng data dito sa ating mga storage. Okay? So, ito yung kanina na sinasabi ko. Galing pala tong ano na to kay Kingston. For reference lang naman, galing siya sa website ng Kingston. So, yon. Nag-take ako ng screenshot para ma-zoom in natin. Yan. So, ayan, ito yung ano nila, yung tag doon sa SD card, may C tapos may 10 sa loob. So, ito yung speed niya. Ayan. Minimum sequential write speed. So, ito yung speed niya. 10 MB per second. So, ito yung minimum natin. Mamaya ipapakita ko din yon sa side naman ni Tapo. Okay. Tapos, ito yung U kanina. So, may U1. Ayan, kay Lexar. So, dito pa rin siya nagpo-fall sa class 10. And may B10 siya. So, makikita nyo rin dun sa ano natin, Lexar na SD card. Okay. Tapos, pero, syempre, mas mataas or mas mataas yung writing speed, mas maganda. So, hindi naman tayo, ito yung minimum lang, ito yung pinaka-maximum sa storage natin, sa writing speed ng storage yan. And, dito meron tayong different na class. Meron yung letter C lang, then merong U, then merong B. Ang kanya-kanya nilang difference is ito is ultra high speed pagdating sa write and read. Okay, then ito rin sa video speed, ito na talaga siya, video speed. Okay, tapos makikita natin yung equivalent nila pagdating sa video corresponding video format. Ayan. So sa B10, sa class 10, which is ito, ayan, so pasok siya sa 4K video. And sa Full HD, pasok din siya sa standard, which is 720p. Okay, then pagdating naman dun sa bank class, ganun din naman. Okay, ayan, pasok sila sa 8K, ayan, then sa 4K, okay, tapos Full HD. And take note lang din, i-check nyo muna kung anong ilang MP yun, then may equivalent din yun kung ilang MP. For example, tulad nitong tapo natin, yan, meron tayong 2K quad high definition na view. So, ibig sabihin, nasa 2K siya. Ayan, pasok din siya dito sa dalawa. So, itong ating class 10 is pasok doon sa dalawa, sa 4K and sa Full HD. Ayan. Then, makikita natin na per MP yung pixel ng ating camera. Well, sa base pa rin tayo sa specs. Okay? Then, dito na tayo sa pag-testing ng camera ng SD card. Okay? Ito yung regarding sa originality ng SD card. Ayan. Dito, as reference, gamit natin galing kay Tapo or kay TP-Link. Yan. What type of micro SD card does the Tapo or Casa camera support? So, makikita nyo dito, yan. Ito yung table of contents. Yan, compatibility. Yan, may binigay silang mga brand. Yan. Tulad ng Sandy, Samsung, Kingston, yan. At iba pa. Yan. Ayan, Sandisk, Samsung, Kingston, ayan, iba-iba. Then, yan, ito na yung sinasabi ko kanina sa class. Yan, sabi dito, yung sa class is class 10 or higher. Okay, sa video naman is B10 or higher din. Okay,
Sa capacity naman, so minimum natin is 8 gig. Ayan. Ayan. Tapos, hanggang 512 siya sa maximum. Okay? So, dito naman tayo sa yon para yung katulad ng in-explain ko kanina, yung sa class speed and yung sa video format niya, yung equivalent. Yun, sa minimum natin is class 10. Pasok tayo sa 720p and 1080p and 4K. So, hindi tayo pasok sa 8K. Okay? Yan. Check nyo na lang to. Lagay na lang din siguro namin yung link. Okay? Tapos, dito naman, yung tips. Pag nakakabili kasi tayo, typical Pinoy, pag nakita natin na mura yung SD card, yan, binibili na natin. And karamihan doon yun, mga peak. Hindi naman sa paninira. So, ano lang, be wise. Bumili na lang tayo sa mga malls para ano natin na legit or genuine yung ano natin, yung SD card. Okay? Yan ito, para ma-verify yung SD card natin, meron tayong tools na pwedeng magamit. Yan. Itong H2 Test W. So ngayon, kailangan mo lang dito is ng SD card reader. Okay? Tulad niya, magte-testing tayo ngayon. Check natin yung tinest nating mga camera, mga SD card kanina. Ito, silang tatlo. Testing natin dun sa ating dito sa ating H2 Test W na third party app. Okay? So, unahin natin yung undetected. Check muna natin. Ayan. Kung mababasa ng ating PC. Ayan. Saksak na siya. Tapos, ayan. So, ano talaga siya? May sira talaga. Okay? Check natin yung pangalawa, yung Lexar. Okay? Siya ay 32 gig. Hindi rin nababasa. Okay, try natin si target. Ayan. Check natin. So, sa pag-test nun, kailangan i-format muna natin siya. Okay? Ayan. Okay na. I-format na natin. Tapos, check natin yung drive siya. Then, check natin yung H2W. Ayan. Run as admin lang natin. Ayan. Tapos English. Then select mo yung SD card na target mo. Okay? Tapos syempre all available space. So i-verify natin yung write plus verify. So yan. So yan, after several minutes natapos na natin yung pag-testing sa ating SD card. Then ito yung result niya. Ayan.
nag-capture ako ng SD card para ng result para makita natin ng mas malaki. Ayan. Ayan. So, ito 16 gig siya. Okay. Tapos sa pag-test niya, ayan, na-test niya nang walang error. Okay. Tapos yung writing speed niya, ayan, nakita natin is 23.9 MB per second. Tapos yung reading speed naman niya is 19. Okay, so ano siya, class 10 pero mas mataas yung writing speed niya. Ayan. So yun lang, ganun lang mag-testing ng mga faulty SD card and yung mga peak na SD card. Okay.